Today, malalaman mo yung 8 life lessons para sa mga teenagers. Unang life lesson para sa mga teenagers is yung always be curious. Tandaan mo tol, wag mo lang basta-basta tanggapin kung ano yung mga nasa paligid mo, ano yung mga sinabi sa'yo, ano yung mga natutunan mo. Minsan kasi may mga maling bagay na natuturo sa atin, may mga maling principles na natuturo sa atin na na-adapt mo na, and yun na yung kinalikyan mo. And usually, mahirap nang baguhin pagka ganun. So, kaya ako, I highly recommend na kung ano yung sinasabi sa'yo, ano yung napapanood mo, ano yung nakikita mo, ano yung napapanood mo sa mga balita, sa mga vlogger, etc. Kahit saan man yan. Maging curious ka. Tama ba yung sinasabi ng tao na to? Okay ba yung sinasabi ng tao na to? Check ko nga to sa isang tao na to. Ano yung masasabi niya regarding dito? Kumbaga, ang keyword ka lang basta tanggap ng tanggap. Kasi hindi mo alam kung minamanipulate ka na ba o ina-influencehan ka na lang basta-basta. Kasi mahirap yung pagkatanggap ka lang ng tanggap. Kumbaga, para ka na lang din bulag nun. Kumbaga, kung sino-sino na lang din ang sinusundan mo or sino-sino lang din yung pina-follow mo. So, maging curious ka tol. Hindi lang din sa mga bagay na nakikita or napapakinggan mo, kundi sa mga nakikita mo, sa mga lugar, kung saan ka nakatira ngayon. Like, meron pa bang ibang lugar na mas maganda dito? May iba pa bang libro na mas maganda dito? May iba pa bang tao na mas okay dito sa kasama ko ngayon? So, baga syempre, magkaibang bagay yung let's say, may girlfriend ka or what na maghanap ka pa ng iba. So, syempre, ibang bagay na yung cheating na yon. So, kumbaga, sinasabi ko is maging curious ka lang sa labas. Huwag mo hayaan mawala yung curiosity mo. Kasi kapag nawala yung curiosity mo, yung improvement mo, mawawala din. Next na life lesson para sa mga teenagers is yung read. Ibig sabihin tol, magbasa ka ng libro. And importante kung ano yung libro din na binabasa mo. Kung baka mamaya puro ka fiction, puro ka novelya, puro ka mga romantic na mga novels, hindi siya nakakatulong sa personality development mo. So ang goal mo kapag nagbabasa ka is mga about ideas, about personality development, or any skills na gusto mo. Let's say basketball, tennis, any na skills na gusto mo, about music, about art, or kung gusto mag-business, about leadership, about communication, about money, yan dapat yung mga binabasa mo. Siguro, from time to time, pwede ka magbasa ng mga fiction, kahit paunti-unti. Pero ako highly recommend wag na. Kasi ako nagbasa ako ng Game of Thrones, binasa ko lahat ng libro. Okay naman, entertaining naman. Kaso parang nanghinayang lang ako sa time. Kasi matagal magbasa ng libro eh. So might as well, gamitin mo siya sa mga okay na libro, sa may mga libro na may matututunan ka. Kasi lalo na pag tumatanda ka na, may responsibilities ka na, may work ka na, unti na lang din yung time mo. So, dapat ilaan mo na siya sa mas okay na bagay. So, kung magbabasa ka, maganda yung something na may matututunan ka na din or mag-expand yung ideas mo, yung vocabulary mo, and yung consciousness mo mag-expand din. Next na life lesson para sa mga teenager is kailangan maging great ka sa isang area. Ibig sabihin, maging great ka sa either sa isang skill, sa isang talent, anything. Basta meron kang something na magaling ka doon. Let's say, magaling ka mag-basketball, magaling ka mag-painting, magaling ka mag-gitara, magaling ka sa pera, magaling ka magsalita, magaling ka pumorma, anything. At least meron ka isang skill na magaling ka. Hindi yung marunong ka lang, kailangan magaling ka doon. Let's say, kung nagluluto ka, kailangan sobrang galing mo magluto. Kumbaga, nagbebenta ka, kailangan magaling ka magbenta. Let's say, kung nagbebenta ka ng taho, kailangan magaling ka magbenta ng taho. Kung let's say, nagbebenta ka ng isda sa palengke, kailangan magaling ka magbenta ng isda sa palengke. Kailangan magaling ka dyan. Kasi tol, pag tatanda mo tol, once na may bagay na magaling ka doon, like di mo lang siya alam, magaling ka talaga, never ka na magugutom. Hindi ko sinasabing yayaman ka kagad kasi depende pa rin yun sa industry mo or sa opportunity mo eh. But ang sinasabi ko, pag may isang bagay ka na magaling ka, never ka na magugutom. Why? Kasi yung skill na yan, baka kung about pagbebenta yan, edi maganda. Or let's say, kung about ibang skill, pagluto, painting, something yan na mabibenta mo na kikita ka din. Basta ang kailangan, may isa kang magaling na bagay. Huwag yung puro, ang dami mong alam, wala kang isang bagay na grade ka. Pero importante pa rin syempre na may alam ka sa ibang area. Kailangan, like ako, hindi naman ako magaling sa pag-video edit, pero marunong ako. Hindi rin ako magaling sa pag-picture, pero marunong din ako. Baga may onting areas lang din ako, nandun ako malupit. Talagang pag kinalaban mo ako dun, medyo mahirap yun. So, dapat may ganun ka din. Next na life lesson para sa mga teenager, tol, is dress well. Ayusin mo yung damit mo. Kasi ako, tol, alam niyo naman, mahilig ako sa fashion, lalo na sa TikTok ko, puro fashion. Pero dito din sa YouTube ko, marami akong fashion tips before. So, ngayon, nakapokus kasi ako
ako sa personality development. But kailangan mo pumorma, tol. Hindi ko sinasabi na kailangan mahal yung mga damit mo, branded lahat. Kailangan marunong kang pumorma. Kasi darating ang time na kailangan mo yan. And once na pinaalaga mo yung sarili mo, yung mga taong mamimit mo, tol, mas tumataas yung quality nila. And soon, mapapansin mo yung sarili mo, tumataas din yung quality mo. Like ako, tol, dati nag-start lang ako na yung mga damit ko, bigay lang. Then to the point na nakakabili na ako. So yung nabibili ko nun that time, syempre, tight lang budget ko, ukay-ukay lang, or yung mga hindi kilalang brand. And then nung kumita-kita na, nakakabili na ako ng mga pen shop, bench, and ngayon, kahit anong brand na, kaya ko na bumili. So, siguro kung di ko in-elevate yun, tol, wala. Baka nandun pa rin ako, stuck pa rin ako sa level na yun. So, kung gusto mag-improve yung pagdadamit ng maayos, tol, di mo kailangan sobrang lupit, hindi mo kailangan branded agad yung mga damit mo. Kahit second hand yan, kahit ukay yan, pwede ka mag-start doon. Basta importante, alagaan mo yung damit mo. Next na life lesson para sa mga teenagers is kailangan ma-master mo yung emotions mo. Maraming tao, tol, nagkakaproblema sila dahil emotional sila. May nakita lang silang ganito, nasabi lang sila ng ganito, emotional na agad sila. So dahil sa pagiging emotional nila, baka may mga opportunity na nawawala, may mga tao sila nakakaaway, may mga taong lumalayo sa kanila, and may mga chances na nasasayang dahil sa pagiging emotional. So, ang emotions, tol, habang bata ka, aralin mo na siya makontrol. Di ko sinasabi magiging perfect ka kasi maski naman ako, aminado ko, nababatrip din ako minsan, naiirita din ako minsan. But most of the time, nakakontrol ko yung emotion ko. So, sa'yo din, habang bata ka, unti-unti mo na siyang masterin. Huwag yung pag umabot ka pa ng 30, 40, doon mo palang mamasterin yung emotion mo. Sobrang daming opportunities na agad na mawawala sa'yo. So, ngayon pa lang, habang bata ka, nasa teenager years ka pa lang, aralin mo nang kontrolin yung emotion mo. And mapapansin mo, mas mabilis ka mag-i-improve. Next na life lesson para sa mga teenagers, tol, is kailangan mo mag-create ng boundaries sa buhay mo. Huwag ka basta oo ng oo, huwag ka basta sama ng sama, huwag ka basta payag ng payag kapag may mga favors na hiningi sa'yo, may mga paganto ganyan. Huwag kang basta-basta sama ng sama, huwag ka basta-basta oo ng oo. Huwag ka masyadong people pleaser. Kasi pag ganyan ka, tol, minsan yung plano mo sa sarili mo nasisira, nababali, buhay. Kasi bigla may pa-favor tong isa. Eh, syempre, bilang people pleaser ka, wala kang boundary. Ah, sige, gawin ko yan. Ah, sige, ikaw din. Ganyan-ganyan. Ah, sige, ikaw din. To the point na yung sarili mo, wala na. Itong boundary na to, hindi lang to sa mga kaibigan, tol. Pwede mo tong i-create unang-una sa family. Kasi sa experience ko yung family, yan yung unang entitled talaga. Hindi naman lahat pero madalas, yan yung mga unang entitled. Magka-work ka lang, grabe na agad humingi umutang sa'yo. Eh, ikaw, looking ka na mag-improve yung buhay mo. Eh, paano ka mag-improve kung yung pera lagi, naubusan ka kasi daming humihingi sa'yo, daming umutang sa'yo, tapos hindi nagbabayad, kamag-anak mo pa. So, kailangan, ngayon pa lang, mag-create ka na ng boundary. Sanayin mo mag-no. Kapag tong bagay na to, i-weigh mo. Pag may favor sa i-weigh mo, makakatulong ba ta sa'yo o hindi? Then, pag hindi, edi mag-no ka. Tsaka lang siguro pumayag. Hindi ko naman sinasabi na maging snob ka, na wala ka ng pakialam. Siguro, key mo lang dito is kapag ka meron kang priority mo ngayon, unahin mo yun. Huwag yung sisirain mo yung priority mo dahil nahihiya kang tumanggi sa kanya. Huwag na huwag mong gagawin yun. Ngayon pa lang, mag-create ka na ng boundary. Huwag ka payag ng payag, huwag ka oo ng oo. Kailangan matuto ka mag-no. Kasi kapag may boundary ka, tol, yung focus mo, mas malalim, mas straight siya. And once may focus ka, dun ka mas magkakaresulta. Next na life lesson para sa mga teenager, tol, is kailangan mo mag-speak up. Kapag may bagay ka na narinig about sa'yo na hindi mo gusto, kailangan mo siyang sabihin. Pagka personal attack ka, tol, kailangan magsalita ka. So usually mga ganito sa mga conversation to nangyayari. Like may mga parinig sa'yo, may sinasabi na ganito sa'yo, may problema, tas ikaw yung napapatamaan, kailangan mo mag-speak up. Kasi may experience mo to, lalo na pag nag-work ka, nagka-business ka, malakas ang politics dyan. So lalamunin ka nila ng buhay. So ngayon pa lang, kailangan mag-speak up ka na. Kumbaga parang somehow related to sa boundary, sa pag-create mo ng boundaries mo sa sarili mo. Kailangan mo mag-speak up. Let's say, kamag-anak mo, hindi naman nagbabayad, kailangan mo na siyang pagsabihan. Ah, utang-utang ka, hindi ka naman nagbabayad. Paano naman ako? Kailangan ko rin ng pera. So kailangan mo mag-speak up. Kasi minsan yung mga tao, malakas sila mag-take advantage. And kapag hindi ka pumapalag, hindi sila titigil. But once pumalag ka, titigil na yan sila. Or mataas ang chance na tumigil sila kasi alam nilang pumapalag ka na. Alam nila na alam mo yung ginagawa nila. And once nalaman nila, medyo maiilang na sila, mahihiyan na sila. Kumbaga yung conscience, dun na papasok. Okay, so ngayon pa lang, dapat habang bata ka, marunong ka na mag-speak up. And once na mas mataas sa'yo or mas may authority sa'yo nagsasabi, pwede ka pa rin mag-speak up. But with respect lagi. Huwag kang pabalang, huwag galit. Lalo na kapag nasa ilalim ka, kailangan respectful ka pa din. Like, sir, medyo di ko po talaga
talaga kaya, ito lang yung kaya ko, So, may galang pa rin, may respect pa din. Next na life lesson para sa mga teenagers, tol, is kailangan maintindihan mo na kada problema, tol, may solusyon. Kahit gaano pa kalalayan, kahit gaano pa kahirap yan, may solusyon yan. Di mo lang alam ngayon, problemado ka lang ngayon, but kailangan mo maintindihan lahat ng problema, may solusyon. Kaya nga pansin mo, di ba, yung mga matatanda, once na may problema, ang sinasabi, malayan, lilipas din yan. Kumbaga, ano na sila, wala na silang reaction kasi alam nilang lilipas din yun eh. Why? Kasi ang dami na nilang experience about problem na nasusolusyonan din. Kaya ang problem, kapag ka may challenges or may problema, grabe ka mag-react, grabe ka maging emotional, grabe yung anxious mo. So, na-stress ka lang. Napansin mo, na-solve din pala. Ano nangyari sa stress mo? Sayang lang. So, ngayon pa lang, once na may problem ka, huwag ka ma-stress, huwag ka mahirapan, huwag kang mag-isip ng todo, huwag ka magpaka-stress. Kasi may solusyon din yan. So, kailangan mo lang gawin is maging relax ka, kailangan mo mag-isip, and mapapansin mo, magkakaroon ka ng solution. Di mo alam kung saan nanggagaling, and usually galing siya kay Lord. And once na may ganun ka na, kusa mo nang nasusolusyonan yung problema mo. Or minsan, problema sa paligid mo. Basta ang technique lang, huwag masyado maging anxious, huwag ka masyado maging problemado, huwag kang kabado kapag may problema. Relax ka lang kasi lahat ng problema may solusyon.